Hi, welcome ma'am. Nandito na naman ako ngayon to create a sit-down vlog and I'm gonna tell you a little story of my life. This is in relation to the trend lately na sinasabi nilang malayo pa pero malayo na. So it's about looking back to your past, we are actually coming from, and what was the situation before in comparison to your situation, and there's a form of more appreciative statement na nag-trend sila, parang form of how to be grateful sa mga small things na nangyayari sa mga buhay-buhay, and you can't actually even notice it without looking back kung anong pinapanggaling mga naranasan mo in comparison kung ano yung mga naranasan mo ngayon. Kasi kung we are still looking forward, parang minsan hindi natin na-appreciate na, ay, ano ba to, kulang pa ako, kulang pa to, yung mga ganon. It's a way of motivation, pero we almost forgot na yung mga pinanggalingan natin, ano ba yung sitwasyon natin dati. So, in line to that, parang I was stumbled upon this trend na nakarelate din ako kasi nga, siyempre, di ba, ano na ako, nasa age na ako na parang everything is getting slower na and hindi na tayo laban na laban masyado, and it's sometimes when you become relax and slowing your pace, minsan ma-realize mo na minsan hindi ka pa sapat, alam mo yung meron ka pang sinasabing kulang pa, pero if I actually look back from where I actually came from, malayo na pala. Parang ang dami ko na rin palang nangyayari. Ang dami ng pagbabago, and those things worth sharing and worth to be thankful and grateful. 'Di ba? Parang ganun. So, by doing this sit-down vlog, kwento ko lang sa inyo lang naman. Kwento lang naman to. Pero, totoo to ha. Hindi ba ka naman kasabing kwentong barbero to mga miyam. So, yung inline ganun sa mga ganung trend is i-share ko, yung dati, kasi ako laking lolo at lola kasi ako, so I grew up sa Bohol. So, when we come to social status, so talagang below poverty line. My grandfather, which is my lolo, tinatawag ko siyang papa, and my grandmother, tinatawag ko siyang mama. And laking lolo't lola ako. So, when it comes to food, hindi naman kami nagkukulang. Pero, hindi naman siya ganun ka bongga. Yung mga gano'n, nakakain kami, nakapag-araling kami. Pero, if you think about being ambitious talaga, kulang siya for me ha. But again, we were like surviving at that time. So, yung lolo't lola ko, meron akong pinsan kasi mahilig sila sa mga apo, ganyan. Inaampon nila yung mga apo-apo, ganyan. So, we were able to go to school. Tapos yung lolo ko kasi is a government employee, tapos yung lola ko is a full-time housewife. Pero may mga tiyahin kasi ako na pinapaaral nila ng college, ganyan. So kami, mga extra baggage sa kanila na as mga apo na gusto nilang sa kanila sa puder nakatira, parang at some point, lalo na kapag nako-compare mo yung mga meron tulad ng sa mga anak ng mga pulis, or di kaya anak ng mga teacher, or di kaya anak ng mga nagnegosyo sa palengke, ng mga kaklase ko, nakukompare ko na, ay, doon ko na-stuck na, ay, talagang ano pala kami, below poverty line pala kami. Parang, at some point, parang meron pa rin kami talagang scarce resources. Makukompare ko na siya at that time na parang, lalo na kapag merong Islander yung kaklase ko, tapos ako Spartan na tsinelas, yung mga ganun, tapos may G-Shock, yung baby G na ano sila, na relo, tapos ako wala, tapos minsan yung lolo't lola ko, hindi nila ako pinapasama sa yung travel, yung tour, yung ganon, yung ano ba yun, yung educational tour, ganyan, kasi merong bayad na 350, ganyan, tapos wala kasi sila, wala pang sahod yung lolo ko, yung mga ganong scenario, yun doon ko na-realize na, ay, ano pala kami, hikaos pala kami, parang sa batang edad ko, parang hindi pala kami ganon ka well off, yung ganon, kasi pag wala kang comparison, hindi mo mararamdaman at some point, lalo na kapag bata ka. So, dumating ako sa ganung point na, okay, medyo wala pala kami. Tapos, ito na, unti-unti nang naglumalaki ako, naging grade 1, grade 2, yun. So, every time umuwi kami ng walang klase, like for example, alas 4 o alas 3 ng hapon, sa school namin may mga tindahan. Tapos yung tindahan na yun, talagang
nanonood kami, dumadaan kami kasi para lang makasilip doon sa bintana nila na ang palabas pa at that time is after ng Mara Clara is ang TV na, tapos after nun Sailor Moon, tapos after nun Balita na. Parang ganun yung sa cycle nun every alas 3 ng hapon. So pag every time na pauwi ako doon, kami magbabarkada ganyan kasi wala kaming TV sa bahay. So since wala kaming TV, tsaka wala kaming kuryente, hindi kami na, yung parang remote area kasi siya, so it takes parang a longer wiring na magagastos pa yung lolo't lola ko para mapawire papunta doon sa doon sa medyo jungle na yung bahay namin doon parang ganoon. Tas ancestral house siya, so malayo pa siya sa Kabihasnan at that time. So that was like na kasi ako ngayon 37 years old na ako so back then, so naranasan ko talaga yung maglalakad ka pupunta sa school, yung mga gano'n ng 1 hour, tapos hikain kasi ako, kaya meron akong ganito, di ba? So hikain ako, hapapabdadala. And at some point, yung mga mag-aaral kasi dati, buong araw, nag-aaral lang ngayon, like from 6 a.m. up until 4 p.m. Minsan 3 a.m. ganyan kasi religion na yung bandang huli Tapos tumatakas na ako ng religion kasi hindi naman ako nagre-religion na klase dahil nga diba ako altar boy. So yung mga ganon exempted ganyan. So sakristan ganyan. So yung mga ganon nagdadala ako ng ganyan everyday. Tapos hindi ako uuwi, pinapalo ako ng lola ko kasi nga ang alas 5 na ako muuwi or di kaya alas 6 ng hapon, ganyan gabi. Madilim na kasi ng alas 6 that time kasi nga dadaan pa kami ng gubat-gubat ganyan. Tapos syempre ayaw na lolo't lola ko baka makagat kami ng ahas or di naman kaya maubutan ng ulan. Tapos minsan lumalakas ng ulan, mababali yung mga kahoy, baka balian kami ganyan, natabunan sa daan ganyan. So yung mga apprehension saka fears ng mga lolo't lola ko, kaya pinapalo kami kapag late na kami umuwi tulad sa pinsan kong babae. So pero kami walang makapagpipigil sa amin kasi nga very deprived kami ng entertainment. So ang form of entertainment namin sa bahay namin, sa ancestral house namin na panahon pa ng hapon yung bahay na yun, ay radyo lang, tapos drama, ganyan, mga drama na yung audio lang talaga, wala kang makikita. So it's more on imagination talaga yung mga narinig mo, ganyan. So ganun. So very deprived talaga. Tapos at some point parang sinarhan kami ng mga kabarkada ko, tsaka yung pinsan ko, nanood kami ng Ang TV yata or Sailor Moon dyan. Sa labas lang kami kasi hindi kami pwedeng pumasok sa bahay, di ba? Yung mga jealousy ganyan. Nanood kami ganun. I mean, the whole time, 2 hours, 3 hours, nakatayo kami para lang makapanood ng movie. Tapos hindi pa yung point of view mo, no? Tagilid pa kasi yung TV, nakaharap sa sala nila kasi ikaw nasa gilid lang bintana. Mga ganong moment. And then, yung pinakamasakit doon, back then, pinagsarahan talaga ako ng Pinagsarahan talaga ako ng bintana. Like, literally, ang sakit talaga. And then, I was young at that time, and I felt deprived. Parang pinagkait. Alam mo yung small happiness para manood ng TV, but it was deprived, the feeling na parang deprivation, na parang ang sakit. At some point, bata, hindi ko dinadamdam. Kasi nga, bata pa pero ngayon na na tumanda ako, dala-dala ko pala siya. Dala-dala ko siya behaviorally, kaya makikita mo itong aking itong tinitirhan ko. When I grow older, doon ko pa lang siya na Ewan ko lang kung may audio ba to. Ito, mga laptop, meron ako dito, meron ako TV dyan, tapos meron pa ako ditong monitor dito, and then meron pa ako ditong ganyan. Tapos, talaga, yung parang hindi ko nung nagkatrabaho na ako, nakapag-aral, and then nakapagpundar na, gusto ko magkaroon ng malaking gusto ko magkaroon ng malaking TV. And I really don't know na when it comes to TV, I feel at home, parang kulang ang bahay kapag walang TV. That's how I see home. Parang ganon. When I actually enter a house or parang from my friend or something similar, every time na makita akong TV or every time na may makita akong
yung ganyan, flat screen ganyan, na nasa sala, I felt at home. Parang feeling ko very homey siya, very ganun. Kasi yun yung wala ako at that time. Wala kasi kaming TV talaga nung time na yun. So, nung nag-high school na ako, yung tira-tira na TV ng nanay ko or yung stepfather ko dito sa Maynila, pinadala nila sa probinsya. And that was the time na parang na-indulge talaga namin yung context ng, yung concept ng TV, na talagang nakababad kami, ganyan talaga. Alam mo, tuwa kami talaga the whole day. Hindi ka talaga, nanood ka lang. And then, black and white pa yun back then. Pero na-appreciate ko na yun ganun. Tapos, naalala ko na yung TV namin dati ay talagang, ano pa sa likod, yung parang merong ganun sa likod, tapos merong Y na antena na gano'n-ganunin mo. Tapos, syempre, remote area siyang hirap sagapan ng frequency. So, meron kami external na antena sa labas ng bahay, tapos iikutin mo siya, sisigaw, ayan, malinaw na, ganyan. Tapos, every time humangin, nag-iiba siya, yung reception. Tapos, lumalabo, and ganyan. Tapos, bibili ako ng, papabili kami, gagawa kami ng mga handicraft para makabili kami ng antena di Baron. So, magiging malinaw siya. So, alam mo yun, tuwang-tuwa kami sa mga ganun. Instead na nakikinig kami ng drama para lang makatulog the whole night, na until makatulog ka, yun yung bedtime story namin na drama sa radyo, nakakatulog na kami in front sa TV. So, hindi na kami natutulog sa kwarto namin, sa sala na naglalapag kami lahat. At it became more of like bonding sa lola ko, tapos pinsan ko. Tapos, yung time na yun, nagkaroon na kami ng black and white TV, yung mga walang TV, pupunta na sa amin. Parang ganun. So, and parang sabi ko, doon ako na natuto na parang, tulad halimbawa pag may nanghiram sa akin ng or manonood ng TV, ganyan, hindi ako masyadong makasarili kapag ganun, kasi naranasan ko kasi siya. And then when I actually grow up ngayon, parang it's more of ngayon ko palang siya na-realize na bakit sobrang nag-hoard ako ng mga monitor, like anything na like laptop, like mga monitor, may mga monitor pa pala ako sa taas, like anything na may resemblance sa TV nang meron ako, parang ganun tulad nito. Tapos anything na makikita ko siya, yung POV na ganun, parang yung basta anything na nasa bahay na ganun, yung wala ako sa bata ako, ngayon siya lumalabas, parang nag-hoard siya. And doon ko lang siya na-realize na okay, it's part of my childhood deprivation pala. Not just only sa TV marami pang mga kwento ako, pero yun lang naman na parang na-realize ko na ngayon, parang napakalayo na pala. Malayo pa, hindi pa naman ako ganun ka yung financially talaga stable. You know, every day you keep striving for a living. Hindi naman ganun ka but your quality of life is actually better than before. Yung malayo na rin pala. And I almost forgot to be thankful and grateful doon sa mga nangyayari. Kasi minsan kasi pag pagod sa trabaho, hindi mo na pakakapagod sa trabaho naman ito. Bakit ganito ang buhay? Mga ganun-ganun. But looking back, somehow, mag-realize mo na, ay, dati, hirap na hirap kami magkaroon ng TV nung bata pa kami, ganun-ganun. But look at me now, parang nakakabili ako dami-daming TV dito na parang everything gusto ko mapalibutan ako ng mga monitor. Parang ganun. So, yung statement na malayo pa, that means that it motivates you to strive more and be productive and be a better person moving forward. But by the word itself na malayo na, by looking at back from where actually came from, you became more thankful and grateful sa mga bagay na maliliit. And refreshing siya for some reason na minsan pag stress ka, pagod ka sa trabaho at talagang gusto mo nang bumigay, ganyan. Pero but looking back where you actually came from, doon ma-appreciate mo yung current situation ng ganun. Parang yun lang naman yung share ko. Yun, I hope you enjoy my story. This is Jonathan and that was my story. Happy weekend!